Okay, so episode 12. Episode 12. 12? British accent ko Ayan. Episode 12, Titan. Attack on Titan. Titans AOT. on Israel. On Israel. Okay. Medyo controversial kasi Controversial ba pareho? sakto Para sa akin, katatapos pareho controversial. lang ng Attack on Titan eh. Yan. So Nakukulod na pala, no? Yung ano, AOT. actually katatapos ko lang manood. Yan. I see. So, medyo late na ako. Itong ididikit natin is controversial din kasi Israel. Issue ng Israel and Palestine. Oo, yan yung main Sa topic. Gaza. Okay. Okay, so Ano na natin? Siyempre, AOT. AOT mo, AOT. AOTin. Sige. AOT, Sino Attack on mag-intro? Titan. Ikaw na. So, yan. Umpisahan natin. Ikaw, ano ba muna idea mo? Attack on Titan, honest lang naman tayo, di ba? Honesty and selfishness eh. Totoo lang, hindi ko siya gaanong pinanood. Kung mapapanood ko siya palaktaw-laktaw. Hindi ko siya gaanong na-appreciate. Okay, so dito naman sa cast natin, we take the good with the bad eh. Hindi naman puro good lang yung sasabihin natin. Eh, kung gusto natin. Kung ayaw. Ako, sakto lang. Okay, na-introduce sa akin yan nung mga student ko nung nagtuturo pa ako dati sa senior high. Hindi ko na sasabihin ko nung school. No. Gaya mag-aaral dun. Magtataka ka, Brad. Yung mga estudyante ko na gustong-gusto yung Attack on Titan. Eh sila pa yung mga yung mga cream of the crop. Sila pa yung mga matatalino. Yung estudyante kong valedictorian, siya pa yung nagpupusta sa akin na, "Sir, nood ka na ito, ang ganda na ito." Ano pangalan? Ayoko na, hindi ko na i-mention. Tapos may mga groups siya. Siyempre, yung mga brainy, may mga group yan, di ba? Yung mga group nila, mga mag-iibang section. Birds of the same feather. Flocks together. Yun nga, iba-ibang section. Sino yung mga matatalino? Sila pa yung mga fanatic nung kakalabas pa lang niyang, or rather, nung sumisikat yung kasi parang around 2016, kung di ako nagkakamali. Nung is it? Yeah, somewhere around. Matagal-tagal na rin yung AOT, pero nung mga time na yun yung kasikatan ng anime. So yung mga estudyante ko na yun, kung sino pa yung mga matatalino, sila pa yung mga, "Sir, nood ka na itong ng Attack on Titan." Like, ano ba yung Attack on Titan? Maganda yan, sir. Panoorin mo, mga about mga laban doon sa mga... Baka kasi matalino sila, ini-introduce nila sa'yo kasi alam nila na magugustuhan mo dahil matalino ka din. Shit, matakaligod ka. Ba't parang... Hindi, may isa search lang ako. Okay, parang tinipigil mo yung tawa mo. Okay. So, ayun nga. Ngayon, na-curious ako. Tinignan ko kung ano yung... Ano ba hinahanap po, bro? Go! Na-curious ako ngayon. Bakit gustong-gusto ng mga estudyante ko? Eh di sinubukan ko rin, binasa ko yung manga, pinanood ko ng konti yung anime. Parang na-figure out ko ngayon kung bakit gustong-gusto yun ng mga estudyante ko. Bakit? For me, kasi parang ang dating siya, yung bang darky yung murky yung kwento. Okay. Ngayon, itong mga estudyante ko na to, kung sino pa yung valedictorian siya pa yung minsan nakitaan ko, nagbabasa ng tawa sila ng tawa. Yung dalawang best friend niya na parehong matalino din, yung isa art. Anong binabasa? Babasa sila ng book na legit na libro talaga about princess. Babasa, kalimutan ko na lang yung title pero yung libro na yun, it's about a daughter having a relationship with the father and brother having relationship with the sister. Direct. At yung book na yun ay makapal yung cover, as in talagang libro about incest in one of the best-selling books, quote and quote. Nakalimutan ko na lang kasi matagal-tagal na rin. Sabi ko, at tungkol saan yan? Ano to, sir? Yan, sinabi nila sa akin about incest. Ba't na kayo nagbabasa ng ganyan? It's just a story, ganyan. Well, syempre, como teacher, iniiwasan natin yung mga issue sa mga estudyante. That time, ang mali ko, hindi ko sila sinaway. Okay? Or at least hindi ko man lang pinagsabihan. Thinking back, sana ang ginawa ko pala, sinabi ko man lang na, kung yan ang trip nyo, kanya-kanya tayo ng trip. Pero sana,
alam nyo yung yung difference between reality and fiction. Diba? Kasi baka mamaya yung mga nababasa nyo yun, ako curious kayo dyan, naiintindihan ko, gano'n naman talaga ang tao eh. Lalo kabataan, di ba? Curious sa mga ganyan. Pero kung kung ano nun pumasok na idea sa inyo, dapat alam nyo kung ano yung tama at mali at wag nyong iano yung mga fantasy ninyo, wag nyong isabuhay ba. So parang yung nagka-idea ako na baka itong mga estudyante kong to, kaya fan na fan sila ng Attack on Titans kasi yung mga dark story sa loob ng Attack on Titans. Di ba? I think you get it eh. Kasi di ba may mga iba doon na ikita mo, yung mga images doon na gory, yung mga images doon na hindi ka ba mahilig sa gore? Ako kasi mahilig ako sa gore eh. Depende sa storya. Okay. And tawag dito, yun nga, yung meron pa doon yung parang sa psychology, yung kung di ako nagkakamali tawag dito, Stockholm Syndrome. Kung alam mo yung Stockholm Syndrome, yun yung mga ina-abuse. Tapos habang ina-abuse sila, natutuwa pa sila, lalo silang nai-inclined na maging more attached doon sa abuser nila. Parang ganun yung nangyari doon sa First Titan eh, kung di ako nagkakamali sa ano. Sa First Titan? Yung First Titan, yung babae na blonde, yung ganun. Yung buhok, kalimimpi yung buhok. Hindi ba siya yung First Titan? Si Annie? Yata, hindi ko na maalala eh. Kasi hindi ko nga siya pinanood. Actually, ano siya? Sige, ano yung muna yun sa'yo? Okay, sige. Anyway, so, pagkakaintindi mo, inaabuso sila? Hindi, yung ano na yun, yung parang natutuwa sila na inaabuso pa sila. Parang naging vulnerable na sila, na dependent na sila do sa nang-aabuso sa kanila. Para sa sa mga nakakapanood ng ganyan, yung mga hindi nila alam yung Stockholm Syndrome na yan, bakit curious, di ba? Bakit ito ina-abuse na parang gustong-gusto niya pa rin? Parang sila natitrigger yung nila, yung mind nila na ganito siguro yung totoong mundo na may mga ganyang situation, kakaiba. So ngayon yung tao, yung viewer or yung audience, parang lalong pa nilang gustong intindihin kasi nalilito sila eh. Yan, naku-curious sila bakit ganyan, hindi naman yan normal. So doon parang ganun yung yung dating sa akin eh, na ganito ang epekto sa mga estudyante ko. Well, kanya-kanyang trip yan. Now, itong topic natin, Attack on Titan, dito ko na-realize na bakit nga ba ako nahihilig sa mga particular anime. Bakit itong Attack on Titan hindi ko nagugustuhan, bakit yung iba nagugustuhan ko? Well, ang reason ko is not about gory, it's not about the gore, it's not about the psychology, it's more on the pseudoscience. Kapag yung mga anime or yung mga shows, parang mas click sa akin yung pseudoscience niya. Pas lalo, doon ko siya na-appreciate. Like for example, sa Marvel, ang gustong-gusto ko nga, di ba, si Rocket Raccoon, saka si Iron Man. Kasi puro sila pseudoscience. Diba? Parang, astig, robotic. Imposible. Imposible. Kumbaga, false science siya, pero parang naiintindihan mo yung explanation. Oo. Diba? Hindi siya kagaya ng sige, mention ko na lang, si Superman halimbawa, bigla na lang parang puro malakas. Saan nanggagaling yung lakas niya sa araw? Bakit? Photosynthetic na bang tao? Ganyan. Yeah, di ba? Parang hindi mo maintindihan. Parang for me, stupid si Superman. Tapos yung... Ay, walang masasaktan sa mga Superman fans ha. Batsi kasi tayo. Yeah. Isa pa yan. Bakit gusto natin si Batman? Kasi realistic. Realistic. Ayan, so kaya ko gusto si Iron Man, may although parang imposible pa rin naman, pero somewhat parang posible rin eh, no? Si Rocket Raccoon, di ba, yung matalino siya, kaya siya gusto natin. Si Batman, magaling mag-prep. Yan, pseudoscience. Ngayon, itong Attack on Titan, hindi ko maintindihan ng pseudoscience. Kung kasi, for example, yung pagiging Titan, di ba? From maliit na tao, bigla magiging giant. Saan mo kinuha yung mga materials mo? Saan mo kinuha yung mga protein para makabuo ka ng ganyang kalaking mass? Later, mamaya. Yan yung kasi nga hindi ko napanood. So don't judge me na lang na sabihin sa akin. Hindi ka naman kasi nanonood kaya hindi ko naiintindihan. Tanga-tanga ka. Kasi tatanggapin ko kasi hindi ko nga naman talaga alam. So yun, hindi ko magets yun. Parang mas naiintindihan ko pa kung si Ultraman. Kung si Ultraman alien, di ba? Pagka ginamit mo na yung parang signal niya, saka lang siya lalabas. Pero alien naman kasi siya, so hindi mo talaga siya maiintindihan.
Tapos nalolobat pa si Ultron pag naubusan ng energy. Madali paliwanag. Naiintindihan ko pa somewhat kasi yung pseudoscience niya medyo acceptable somewhat. Kumbaga sa wrestling alam mo namang acting lang, pero parang ini-imagine mo na totoo kaya na-appreciate mo siya. Tapos yung weaponry, ang madalas na ginagamit ata sa Attack on Titan yung sword nila. Yung sword na mukhang cutter blade, mukhang cardboard box cutter. Diba? Trivia. Kung merong sa mga nakakalam ng konting metallurgy ba tawag doon? Smithing. Diba? Yung steel, alam mo ba yung steel? Yung sa Tagalog kasi asero sa Ang pinagkaiba lang naman ng asero saka ng bakal, iron, is yung carbon content. Kung familiar ka doon. Dagdagan mo ng carbon yung bakal. Kung tama yung proportion, magiging matibay na steel. Kapag kulang, medyo marupok, pero iba-ibang use. Like for example, cast iron. Pagka napasobra naman yung carbon, nagiging marupok naman. Yung cast iron, yung skillet, kung alam mo yun, yung kawali. Diba? Tigas yun. Actually, matigas siya pero marupok. Kasi madami siyang carbon. Pero tamang-tama lang siya pagluto kasi yung carbon niya yung parang nag-distribute ng heat. Pagka sinaktuan mo naman, magiging magiging parang yung asero ng riles. Ganyan. Isa sa mga pinakamatibay na steel is yung cutter blade. Yung cardboard box cutter. Kaya yan tinibayan kasi ang pinuputol niyan cardboard box. Ang cardboard box, brother, kung di mo nalalaan, yan, meron niyang halong clay. Yan, yung clay na yan, tawag dito, kapag hiniwa mo yun ng ordinaryong kutsilyo, eventually yung kutsilyo mo pupurol. Mas mabilis siyang pupurol kasi yun nga, tawag dito, yung clay, parang pwede mo pang gamitin panghasa yung clay kung tutuusin. Yung clay kasi kumakapit Makapit, So, yung cardboard box, kailangan matibay na steel yan. Kasi nga, para hindi siya mabilis basta-basta pumurol. Ngayon, ang cardboard box cutter, although matibay yan, kung mapapansin mo, may mga segments yan. Bakit siya may mga segments, brother? Kasi ang purpose, to support. Actually, para madali siyang maputol. Kasi ang ginagamit mo lang naman na talim sa cardboard box, usually yung nasa dulo Yung pag maghihiwa ka ng cardboard, yung dulo lang naman Pagka pumurol na yung dulo, puputulin mo na. So ngayon, yung espada sa Attack on Titans, nagigets ko siya. Kasi mukha siyang cutter blade Ang purpose kaya siya dinisign na mukhang cutter blade kasi pag pumurol na, madali mo siyang mapapalitan. Naiintindihan ko na matibay yung espada. Pero bakit segmented? Bakit pa segmented? Bakit segmented ang sword ng mga ng mga ginagamit nila sa Attack on Titan? Bakit puputulin mo ba 'yun? Ha? Hindi ko magets Bakit segmented ba muna ang cutter? Kasi nga para madaling mabali. Bakit binabali? Para mapalitan mo yung dulo. Para kung yung sumunod na yung nasa likod na nakaputol, yun na yung panibagong talim. Ay paano pag nabali ng buo? Nabali ng buo, papalitan mo na ng buo yung cutter blade. Hindi, pag nabali ng buo, mas malaki yung hihiwa sa'yo. Pero pag nabali ng durog, mas may chance siyang kumalat. Well, that makes sense, Oo. That makes sense. Pag binali mo ang cutter at nabali siya dun sa may umpisa, malaki yung tatalsik na blade. Pero pagka nabali siya ng, sabihin na lang natin, binigla mo talaga, madudurog siya at some point. Yung doon kasi parang pinapakita, yung pagka nagsabay talaga yung blade doon sa napuputol talaga kasi pumupukol, may buto sabagay. May buto ang spine dito Kaya nga paghiwa mong ganun, tatama muna to, then tatama to. Paano ba umiwa ang cutter? Tsaka bakit cutter din ng Well, i-explain mo sa akin yan kasi pardon me, like I said, ignorant ako. Kasi hindi rin explain dun sa pagkakaalala ko sige, explain din natin yan para magets ko na kung siguro nag-improve siya by season Sa hindi ko kasi talaga pinanood. Yun yan. Saya kasi nga yung hindi ko gano'n na-appreciate yung pseudoscience.
Like yung isa pa yun, yung ano nila, yung CO2 propelled na rocket ata tawag nila. ODM gear. Ano ba yun? Yun ba yun yung parang tali? Parang hindi ko ma-imagine na tawag dito, magpo-propel ng ganun talaga kalakas yung CO2. Saka, isa pa, yun nga, well, kasi halos lahat naman ng anime, may pseudoscience eh. O yan, sige, pinagpipilitan mo sa akin yung pseudoscience ng Attack on Titan. Kaya lang, sana make it more acceptable naman sana for me na pseudoscience na nga eh. Gawin mo namang mas convincing pa. Saka, yun nga, masyado siyang, para sa akin parang masyado siyang ginaground pilit sa reality na, kumbaga parang pinukumpara talaga siya sa real world eh. Di ba? Para sa akin naman, kung kumbaga sa wrestling, gawin mo ng convincing yung acting mo na mas kapani-paniwala. Para sa akin hindi siya gaanong na tawag dito, na gawa. Hindi siya gaanong na-achieve ng Attack on Titan. Yung meeting between reality and fiction. Parang mas nag-reveal siya masyado sa fiction for me. Kaysa sa reality. Parang konti lang yung pseudoscience niya na acceptable for me. Okay. Ikaw naman sa Attack on Titan. Bago yan, may nakalagay dito, Merry Christmas and a Happy New Year. From Sugar Shack. Nako, ito yung napakasarap na yung pulburon na. Hindi ko alam kung ito yung gluten-free eh. Yan. Ano ba yung gluten-free? Ano ba yung sabihin ng gluten-free? Yung last time, ahaba yung okay. Yung last time na binigay sa atin yung nakatab. Uy, grabe naman Thank you Thank you Sugar Shack. Thank you sa Sugar Shack. Saan bang shop niyan? Di ba sa sa alam? Doon yan sa sa may Westgate. Sa loob ng Neil's Kitchen. Yeah, ito yung tinanong ko, alam ko na kasi bumili ako ng 3 box niya noon. Nabudol lang. Plastic. Hindi. Kaya ako rin naman natanong kasi meron pa palang isang ano ba yung pangalan nung nila, Neil's Kitchen? Yun nga. Meron pang isang Neil's Kitchen sa Makati. Pero wala doon. Hindi ko alam kung merong ganito. Di punta mo din. Sobrang ka-addict ko na saan. Pulburon. Pero ang sarap nito. Pulburon. One of the best pulburon. Sugar Shack. Sabi ang nagpapasarap daw yung brown butter. Oo. Pero kakaiba nga to. Saka quality yung niya eh. Quality yung kanyang ginamit na materials. Ingredients. Kuha ka na tol. Yan. Okay. Naku, sobrang sarap na ito. So, umpisa na natin Attack on Titan. Oo. Basic synopsis niya. Ito lang. Sige. Synopsis niya. Fiction siya and at the same time, dystopia na realistic. So meaning parang fiction yung Titan. Pero yung mga tao, yung politics, yung war, lahat yun ay nangyayari in reality. Yes. Tanggalin mo yung Titan, may storya ka pa din eh. Oo nga. Yun yung maganda sa Attack on Titan. Nabasa ko naman yung manga. At least more than halfway. Pero natigil ako. Saka yung anime hindi ko na nga pinanood. So yun yung pinaka summary niya. Madaling sabi. Na kumbaga sa Pinoy yan yung no limit ang rin natin or el filibusterismo. Oo. 'Di ba? Kwento siya pero nangyayari sa totoong buhay. Ang maganda dito kasi inumpisahan siya sa the best curiosity. Kaya din na-hook yung mga estudyante mo. Bakit tayo na-hook na-hook ako sa One Piece eh. Alam mo kung bakit? Bakit? Si Shanks. Ay, Shanks ka sorry, kukuha kasi ako tubig. Si Shanks, bakit? Pucha Brad, ang tagal hinintay ng tao yung power ni Shanks. Tapos dun sa may One Piece Red Film, parang 7 to 8 seconds lang nilabas, ito yung baso ko, nilabas yung power ni Shanks. Tapos yung mga tao doon sa One Piece Film Red, nagsitayuan. Bakit? Nostalgia. Nakakalungkot. Nostalgia. Mahal kasi ng ticket. Nostalgia. Yun yung inaano ng tao kasi yung tao nabiting sila ng sobra. Parang ganun din yung sa Attack on Titan eh. Kaya pag tiningnan mo, pang ilan yung author ni si Attack on Titan, si Hajime Isayama, makikita mo, sino ba yung una? Of course, given na yan, Eiichiro Oda. Magkano yung kanyang net worth? Sabi, 450 million tankobon volumes. $230 million. Lakas, no? Yung sumunod,
kahit doblehin mo, hindi siya kayang ipatas. Yung sumunod, ayan, Inuyasha and Ranma Mas mayaman pa pala ang Inuyasha, no? Matagal na to eh. Tsaka, ang ano naman is yung bumibenta na comics eh. Tsaka yung mga laruan. Yun ang basehan, yun ang labanan. 55 million copies and 50 million copies respectively. Mm-hmm. Ang ano niya, magkano ba yung ano neto, net worth nito? 60 to 70 million. So kahit doblehin mo tong writer nung Inuyasha, wala pa din. Ganun kayaman si Ichiro Oda. The next one, ayan na, si bata natin si Akira Toriyama, si Dragon Ball, the one who started it all. Yan, nagpaganda talaga sa anime. 55 million. Yung pang-apat, Detective Conan. Si Detective Conan, dinaan niya sa dami. Pumasok pa to. Pero yung parang pinakamagaling na rookie, Brad, Hajime Isayama. Dahil yung sa kanya, 45 to 46 million, ilang taon niya lang tinrabaho. So critical talaga yung, tsaka binibili talaga ng mga tao. Dahil may sarili siyang category. Mga bumibili sa kanya yung mga matatalino, mga nag-iisip talaga, mga gusto ng mga giyera, mga psychology, art of war. Well, yun yung bumibili. Yung mga estudyante ko. Yun nga. Kung nag-expect ka kasi gusto mo yung pseudoscience eh. Ang ino-offer sa'yo is the art of war eh. Sabagay. Hindi yun yung tiningnan mo eh. Ako din tinamad. Actually, kakatapos ko nga lang. I stopped dun sa season 2. Nung naging na si Annie yung... siya eh. Di ba naging Titan siya. Tapos, siya, pinagbabanatan nila. Kasi ang gusto nila, ayan, kwento muna natin ng simula umpisa. Ang umpisa na Attack on Titan, bata sila Eren. Tapos nananaginip siya, ganyan. Kung ano-ano mga nakikita niya sa panaginip niya. Tapos bigla na lang siyang parang bigla na lang sumunod na araw, bigla na lang parang may parang tunog na maingay. Tapos bigla may lumitaw na malaking ulo doon sa may pader nila. Kasi yung mismong area nila, pabilog. Tapos puro pader. Parang nakakulong sila doon. Para silang, kumbaga, parang yung palabas si Jim Carrey na, siya? Anong title Ace Ventura. Hindi Ace Ventura, yung parang, sinushoot lang yung movie niya, na parang cast lang siya sa isang palabas, na live na nangyayari. Tapos yung mga tao, paulit-ulit lang sa isang araw. Parang ganun yung klase ng buhay nila. Paulit-ulit lang. Hindi nila alam yung dagat. Hindi nila alam yung sun. Wala silang idea doon. Meron lang sila river. Kasi doon sa mismong loob nung bilog, na maski sila, hindi nila masyado alam na bilog kasi bata pa sila, may sariling educational system. So, ang taon, pag tinignan mo yung mga building, mga nasa 1800s. Kung ikukumpara mo sa taon dito, sa atin, 1800s yung itsura ng mga building nila. Tapos kinuha pa to sa ang inspiration ni Hajime Isayama is Nordlingen. Sa may Sweden yata or German. Nordlingen, parang gano'n. Parang mga mga tawag doon, mga Vikings, Nords. Oo. So, ayan na. Nandun na mismo yung storya, may pader, tapos may tumunog. Biglang may malaki ng ulo na nakalitaw doon na, putya, anatomy, Brad. Yung anatomy mismo ni Hajime Isayama, a little bit sinunod talaga sa science. Talagang putya, muscular na tao, bigla na lang tumayo doon sa may pader. Sinong hindi matatakot doon na yung kinatatakutan mong wall, bawal ka lumabas doon, biglang may lumitaw na isang malaking higante. Mga tao natakot ngayon. Saka talaga dun. Loading ang utang mo rin pag may nangyari dyan. And then bigla na lang basag yung pader. Nako. Nung nabasag yung pader, bigla may pumasok na ng mga gaganyan-ganyan maglakad na na mga malalaking tao. Yun na yung Titan. So yung Titan, kinain yung nanay ni Eren. Si Eren, sa sobrang takot, di na nakagalaw. Si Mikasa, ang kanilang is parang stepsister si Mikasa eh. Parang ampon nila si Mikasa, yung babae. Yung magaling sa bakbakan, sa future. Naturete sila, hindi nila alam yung gagawin. Hanggang sa may nagligtas sa kanila soldier, summarize natin. Naligtas sila,
Na-inspire sila doon sa soldier, sumali sila nung scouts. May parang ano sila, dalawa sila, scouts tsaka parang yung isa ay parang police nila. Yung scout yun yung sa labas ng bilog, sila yung lumalabas sa labas ng mismong wall. Para mag-reclaim ng area, no? Hindi, para to explore lang. Explore lang. Explore para lang may idea sila. Rose, Sina, tsaka basta 3 yung pader eh. Siyempre, medyo makakalimutin ako. 3 yung pader. Yung pader na yun, the more na malapit ka sa center, the more na mas mayaman or importante ka sa lugar. Sa society. Sa society. So sila, nando sila sa bukana sa labas. Sila yung madaling makain. Oo. And then napasok yun. Nung bigla na lang may Titan, tapos bigla madaming Titan na ganyan, pinagkakain. Na-inspire sila, naging scouts din sila. Nag-aral sila noon, yung mga ODM gear, paano lulutang doon, paano maging spider. May paliwanag naman. Tsaka yung mga reaction nila pag ganun sila, pagka hinatak sila ng ODM gear. Hindi action star ang Hindi action star na na maporma. Mga Bollywood na ang aangas pa. Yung mga unang ganun nila, nagkakamali din sila. So, pinakita na at a young age, na-involve sila sa ganun. Na-involve sila sa massacre, nakakita sila ng traumatic event na wala silang magawa. Tapos gusto nila aralin yung Titan. Yun na nga. Meron isang babae doon na parang siya yung scientific girl nila na nagpapaliwanag ng everything, kung ano yung Titan, etc., etc. Ang sinabi, yung Titan, malaking creature na ang kahinaan lang nila ay dito sa batok pag ginupit mong ganon. Other than that, wala na. Ang Titan ay nagre-regenerate. At may mga abnormal na Titan and merong mga shapeshifter na hindi pa nila alam at that time. So lumalabas sila to patrol the area. Gusto din nila i-reclaim yung area na napasok ng ng Titan kasi nung naisarado yung pader eh. Yun na, nag-aral na sila. And then comes yung lumalaki na sila. Habang lumalaki sila, na-expose sila sa laban. Namamatay yung mga comrades nila. Yung mga kasama nila sa training, mga bata pa lang, namamatay yun isa-isa. Kinakain ng Titan, no? Hindi. Siyempre, pag nag-explore ka, pagdating mo doon sa labas, wala kang kakapitan kasi walang mga building. Yung mga puno, layo-layo. So, ang meron lang sila, kabayo. Tapos yung ODM gear na hindi naman effective kung wala masyadong puno. Not unless sobrang galing niya. Like Levi, si Levi yung isa, and Mikasa. So, si Eren, yung pinakabida ay hindi magaling. Hindi pala ubra si Spider-Man doon. Hindi, wala. Pag nagagaling si Spider-Man doon, wala. Tatakbo. Si Spider-Man, walang magagawa si Spider-Man doon. Susuntukin mo yung batok. Kailangan mo ng panghiwa. Yun na yung ina-explain doon sa cutter na madali siyang mabali. Pag sobrang talas niya na kaya humiwa ng buto nung sa batok na gano'n. And pag nahiwa, madali din tanggalin and to replace. Yun yung kailangan eh. Pagka nabali na siya, replace agad. Hindi siya yung pag nabali, ay, teka lang, hindi ka pwede mag-ganon, nasa Eric eh. Yun yung pinakapaliwanag ng ODM gear. Yan, nilalabanan nila isa-isa yung Titan. May mga times na yung Titan yung sumusugod. At meron din mga espiya sa loob. Yun na yung sinasabi mo yung babae, si Annie. Si Annie ay part ng scout. Okay. Nagulat ngayon sila bakit biglang ang mission kasi tatakpan ni Eren kasi si Eren pala ay naging Titan. Na-injekan pala siya ng tatay niya ng Titan serum. Titan gel. Titan gel. Pampalaki. Na-injekan pala si Eren ng Titan gel. Ngayon, ang mission nila is i-block yung wall. Nagtataka sila, saan ba gawa yung wall? Paano nila napataas yung wall and sinong bumuo ng wall? Yun yung parang pinaka-question dun eh. May pader and nagsimula, no? Oo, yun yung Di ba block nila ngayon yung nabutas ng mga Titan? Yung bumutas yung armored. Yung malaki yung special, no? Special na shapeshifter, ika nga. Tapos nung papunta na sila do sa area na yun, pucha, nag-split sila eh. Bigla na lang may bagong Titan, yun na yung female. Yung female Titan, ang special ability niya is adaptiveness.
Actually, siya sa pinakamalakas eh. May nakakatakot na na ability. Oo, kasi pag lumaban si Annie, nakilala na lang siya nung huli kasi kung paano yung stance niya sa pakikipaglaban. Ganun mismo yung stance niya eh. Tapos yung mga pamatay na sipa niya, Annie, doon napag-ano nila na si Annie yun. And then, si Annie, Brad, puta, ginaganon lang yung mga tao, sinusuntok ko. Doon sa mga puno, di ba, kunwari ganyan, may ODM, pasalubong na gano'n. Pang! Sinusuntok yung hindi mabagal yung Titan ni Annie. Hindi kagaya ibang Titan, napapatay na gano'n eh. Kasi gumagal para lang silang mga Spider-Man, hindi yung magagawa sa Titan ni Annie. Yun, not unless magaling ka talaga. So, dito, hiwain na yung batok ni Annie. Ang ginawa ni Annie, cover, tapos nagiging special ability niya is crystallization. Pag nag-crystal na yun, hindi kayang hiwain ng blade nila. Yun na yun. Doon na nag-umpisa, anong meron si Annie? Saan galing si Annie? Okay lang ba si Annie? Okay lang ba si Annie? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Ayun. Then dumating yung nahuli siya. Kasi parang napain na siya doon sa loob. Nag-crystallize form siya and then I stopped watching. Noon nahuli na si Annie. Parang tinamad lang ako kasi pucha, parang babaw naman na story nito. Season 2. Stop watching. Tapos, years later, parang yung isang kliyente ko, sinanood siya talaga. So, parang gusto ko ulit balikan. Oo, baka kasi merong pampag-asa yung Attack on Titan sa akin eh. Pucha, pala siya, politics talaga. Politics and war. Doon nakasenter yung kwento ng AOT, you mean? Inspiration ng World War II. Oh, okay. Kaya ang itsura ng mga building nila ay Germanic. Eren Yeager, Eren Kruger, mga pangalan nila. Annie Leonhardt. Si Bertold Bentot talaga tawag. Bertold. Bentot. Si Bertold. Nakasama pala nila. Ito na yung twist. Si Bertold na sa mga hindi nakapanood. Spoiler alert. Ayan. Si Bertold ang Colossal Titan, yung unang sumilip. Ang power ng Colossal Titan, malaki lang. Tapos nag-i-emit siya ng init. Parang ng init. Nabasa ko sa manga. Oo. Tapos, malakas siya. Kaya lang, ang bagal nun. Bago ka mahuli ng Colossal Titan, mabagal siya. Ano pa bang kainaan ng Colossal? Hindi niya magawa yung mabilis ang ganon. Ang kaya niyang depensa is iinitan niya lang yung steam niya, yung buong katawan niya, hindi ka na makakalapit, masusunog ka talaga. Si Bertold dun. Then the next one, yung bumasag ng base nila, si Rainer. Mga pangalan, Rainer Braun. B-R-A-U-N. So alam mo na, putang yung pala nito, ay mga Germanic, mga Levi. Si Levi ay kinuha sa pangalan ng Jewish. Levi Ackerman. Yung mga Ackerman daw may special ability para malakas talaga sila. Parang sila yung talagang parang born to protect someone. So malakas si Mikasa at saka si Levi. Gumaganak ba yun? Hindi ko na hindi ko kung ako baka nakatulog lang ako. Basta may kamag-anak pa iba si Levi. So ayun, to cut the story short, ito ay politics. Na ang pinapakita ay massacre, murder, and everything na makikita mong malala talaga. Ugot ulo. Brad, pag kumain yung Titan, ginagawang cheese dog. Ginagawang cheese dog yung tao. Gano'n, no? Kain na gano'n. Putol ulo talaga. Talagang yung dugo gumaganon. So, gory siya. Good. And pag tiningnan mo nga naman, walang pag-iisipin mo, yung parang pagka-censored niya ay masyadong realistic. Na pag nangyari nga naman, yung isang kasing laki mo, bigla mong kainin yung tao na gano'n, talagang dadanak talaga yung dugo na gano'n. Walang... I can imagine. I guess that can happen din naman talaga. Oo, kunwari makakita ka na sobrang malaki, tapos bigla kang damputing, kagating ka ng gano'n. Tapos naipit ka sa crane. Ayun na, di pinakita na. Naglaban si Eren, tsaka si Annie. Natalo si Annie, di ba? Hence, nag-crystallization siya kasi na-corner na siya eh. Yung power pala ng Attack Titan, nakaka-command siya ng ibang Titan. Pero at that time, di pa alam ni Eren. Tapos, parang nagre-rage siya eh. The more na nagagalit siya, the more na lumalakas siya. Ang problema ng Attack Titan, malambot.
What do you mean malambot? Fleshy? Pagsuntok niya doon kay Annie, basag yung kamay niya eh. Iniwasan ni Annie, putol yung ulo niya eh. Oh, vulnerable yung Attack Titan. Ang maganda din sa Attack Titan, nakakakita ng past ng mga dating owner. Ayan na. May haki May dating owner. Yung yung... So, yung parang, parang ang sinabi na ito na yung story, dito na mangyayari. Sila pala ay malakas talaga. Yung Attack Titan, you mean? Hindi. Yung mga tao sa loob ng bilog, lahat sila ay parang Superman na may kryptonite. You mean yung mga... Pero hindi malakas na Superman. Citizen, you mean? Oo, para naka-nullify yung powers nila. Kasi kung ilalabas mo din yung powers nila, mawawalan sila ng mind. Ang binigyan lang ng mind ay yung mga shapeshifter. So lahat ng mga Titan pala na yon ay mga Eldians. May dalawang klase. Ayan na. Ang mapa daw ng Attack Titan ay mapa ng mundo, ngunit pabaliktad. Okay? So, nangyayari yung mismong event doon sa Madagascar. Tama ba? Madagascar. Search natin. Madagascar in Africa. World map. Yan. Sa ano kasi, sa mundo kasi natin, ayan. Baliktarin mo yan. Baliktarin mo yung mundo natin. Nangyayari yung mismong dito. Madagascar, yung island nila. Ang pangalan is Paradis. Tapos yung kabila, yung mga nagsesend down ng Titan, Marley. Nasa island talaga sila. Yung kalaban nila nasa kabilang isla. Tapos nagsesend ng Titan sa kanila. Ngayon, saan galing yung Titan? Paano nagiging Titan? Curious ako. Parang gusto ko na ito panoorin. Puta, ano pala sila? Makapangyarihan pala sila. Hindi pala sila yung mahina. Lumalabas na kaya sila kinulong doon sa loob ay dahil sila ay... yung mga governing talaga. Sila yung Parang inaano nila yung mga kasalanan nila dahil yung hari nila, yung 145th king nila, si King Fritz, ay tumalikod sa kanyang trabaho na takutin yung buong mundo. So para lumabas na siya yung takot na hari, siya yung irresponsableng hari sa panahon nila. Pero lumalabas na si King Fritz, parang pinalabas to sa sana Marley na mahinang klase ng hari. Pero si King Fritz, gusto niya lang na maano yung scenes nila kasi sila pala ang tunay na mananakop. Yung mga Eldians, yung mga nando sa loob ng bilog. Ngayon, how? Okay, balikan natin yung ancient history. 2,000 years ago, merong isang hari na Fritz din yung apelyido. Tapos, parang mananakop talaga tapos basta masama yung ugali niya. Tyrant. Tyrant. And then tyrant there's this girl, there's this girl na parang naapi at some point. Tapos tinuro ng mga tao, pinahabol niya. Ito na lang yung summary, hinabol ng mga tao. Si girl, pumunta sa isang puno na malaki. Laki-laki ng puno. Tapos yung roots ng puno para may daanan. Nahulog dun si girl sa puno. Tapos dun sa pagkahinulugan niya, may tubig dun sa may pinakailalim. Parang bakawan pala na maliit yun. Pagkahulog niya, merong kumabit sa kanya na parang mahabang gano'n na spine na may ulo. Nung kinabitan si girl, umilaw na and then sumabog. Pagsabog niya, Titan na si girl. Ang pangalan niya is Ymir. Y-M-I-R. Okay? Si Ymir ang pinakaunang Titan. Ngayon, kung tatanungin mo ako saan ang galing yung spine na yon, I guess, nung binasa ko, tawag nila something lang eh. So, probably alien creature na sinasabi mo. Alien by nature. Na sinasabi mo, hindi ako maano kasi ganyan-ganyan eh. Yung hindi ka maano sa ayan, alien. Hindi mo maipaliwanag, alien. Yan na yun. Tapos yung alien, kailangan niya ng host. So si Ymir yung unang Titan. And then, nakita nila na yung power ni Ymir. Ang ginawa nung hari, ginamit niya si Ymir. Ginamit niya, inanakan niya.
Tapos yun na yung mga anak niya, yung nando sa bilog. Yun yung pangalan ng tatlong bilog eh. Wall, Maria, Rose, tsaka anong pangalan nun? Wall, Maria, Rose, and Sina. Maria, Rose, Sina. Yung huli. Sina, yung parang pagkakabanggit nila doon. Yung Sina, yun yung parang wall nila Eren. Yun na yung sinasabi, na yun yung tatlong anak, tapos nag-anak-anak yun. Ngayon, nung namatay si Ymir, pinakain nila yung spine ni Ymir dun sa mga bata. So, pagka-ingest nila, nagkaroon sila ng kanya-kanyang power hanggang sa nag-anak-anak sila. Na-divide yung parang pinaka-power ni Ymir into 9 titans. Okay, so yan na. Sasabihin ko na yung 9 titans. Unang titan, sino ba unang pinakita? Si Eren. Attack Titan. Okay? In-explain ko na ano yung mapa ko sa inconscient, di ba? Yung second one, si female. Ang kahinaan ni female, yun na yung malakas sa kanya, adaptability. Yung mga fighting style niya, kung sino siya nung tao siya, ganun di siya lumaban. So, hindi ka gaya ng pagka naging colossal ka, mabagal ka. Hindi ka makapag-ganon, hindi ka makapag-high kick, di ba? The next one is yung colossal. Yung colossal, sobrang laki niya. Ang problema, mabagal yung mobility and nag-i-emit lang na steam. The other one is the armored. Yun na si Reiner. Yung armored, makapal yung balat, mahirap basagin yung ano, tas may armor dito. So, hindi yung may hiwain dito niya. Yung 5, Jaw Titan. Yung Jaw Titan, sobrang bilis niya. Parang ano siya, gumaganon siya sa pader. Kaya niya gumanong-ganon sa pader. Ang malakas sa Jaw Titan, yung jaw mismo niya. Kaya niyang bumasag ng kahit ano. Kaya niya manira ng kahit ano. So, kapag nakagat ka ng Jaw Titan dito, kahit Attack Titan ka, magaling ka lumaban, kahit si female Titan, bigla kang nakagat dito dahil sobrang bilis nung kahit maliit lang eh. Nakagat ka dito, patay ka na. Oh. Then the next one, nasa tayo na kay Joe. Cart. Yung cart naman, pwede mo lagyan ng weapon sa likod. Parang Joe din siya. Pero ang difference nila, si Cart matulin din and mataas yung endurance. Kaya niya ng Titan form siya for 3 days. Wala yung mararating nun. Oo. The next one is yung yung isang Titan, yung basta nag-aano siya ng mga weapons. Nagpo-produce ng weapon. Kasi weapon Titan yun. Ang pangalan nun, types of Titan. I forgot eh. Sorry mahina kasi memory ko. Hindi mo naman ma-memorize na basta-basta, kakapanood mo lang. It's yun na sulat. Parang kinds of tips. Parang mali na to Parang mag-iba gender mali na to Ayan, Pure Titans, Abnormal Titans, Wall Titans, 9 Titans. Yan. Warhammer. Warhammer yung gumagawa ng weaponry. Then the next one, yung half-brother ni Eren. May half-brother pala si Eren saan? Oo. Nasa Marley siya. Marley yung pangalawang country. Yung half-brother niya, Beast Titan. Ngayon yung Beast, maraming klase pa ng Beast. Pwedeng unggoy, pwedeng crocodile, pwedeng aso, pwedeng toro, bull. Pwedeng, basta kung ano maisip mong Beast. Yun ang... Akala ko yung unggoy lang yung Yung unggoy nga yun. Kaya niya mag-iiba-iba? Hindi. Kung ano na yung na-design sa'yo, yun ka na. Okay. Yung mga jaw, may mga iba't ibang uri din ng Jaw Titan. Like yung huling Jaw Titan, mamaya explain ko sa'yo. Yung Warhammer naman, putang ina Brad, lakas ng Warhammer. Pag hindi mo siya kilala. Yung Warhammer, ang kapangyarihan, biglang maglalabas ng weapon dito out of nowhere. Due to its hardening ability. Sa kanya nanggaling, siya ang specialist ng hardening. Yan, pagpapatigas. Titan gel talaga. Titan gel talaga. Siya yung expert doon. User na Out of nowhere sa side, bigla na lang may tutusok sa'yo. Pero ang kahinaan ng Warhammer, hindi siya mobile. Nasa isang place lang siya. Para siyang Kankuro ng Naruto. Hindi siya kumikilos. Papitir siya. So, meron siyang isang parang linya na ganon na nakakonect sa kanya na may nagmamaniobra sa kanya. Pag pinutol mo na yun, mamamatay yung Titan. Kaya lang, mahirap din patayin yung tao kasi nagkikrystallize din yun eh.
Ayun. So, hanggang hindi mo nahanap yung Achilles heel, hindi mo maano. Hindi naman pwede sa Achilles heel, pwede sa likod, pwede sa buntot naka-connecta. Nasabi ko na ba armored, beast, female, colossal, jaw, attack, heart. Okay. The last one is the founding. May founding titan. Yung founding titan yung sa huli. Yung pinakamalakas na titan. May kapangyarihan ng lahat. Ba, matindi ah. Yun si Ymir. Yun yung power ni Ymir. Founding titan. Ngayon, may isa lang Ymir na nabubuhay. And makukuha mo lang yung powers niya pag naipasa sa'yo. Okay? So, ayan na. Ito na yung politics. Both sides parehas may tarantado. May tarantado sa Marley, may tarantado sa Eldians. Okay? Politics talaga, Brad. Wala kang kakampihan dapat. Bakit? Doon sa Marley, may mga Eldians doon. Ang parang tawag sa kanila is parang ano sila, devil pa din, tapos may armband sila dito para lang masabi na Eldian sila na they're trying to be good. So parang ito yung masasabi natin na parang inaapi pa din sila kasi nga sa mga nagawa nila nung past nila. Ngayon parang sila naman, they're trying to please the Marley people na okay na, hindi na kami gagawa ng masama. Ito na, nagsisilbi na kami sa inyo. Eldians lang ang pwede maging Titan. Dahil dugo lang ni Ymir, simula sa umpisa hanggang pababa lang ang pwede maging Titan. So yung mga lumulusob sa kanila sa labas, mga Eldians yun. Yung pa pala yung matitino kung tutuusin. Hindi matitino, Brad. Sila yung mga prisoner, mga nakagawa daw ng kasalanan sa Marley. Tapos pinapasugod sila dun sa pader para to penetrate. Ang gusto kasi ng Marley, makuha yung founding titan. Pag nakuha nila yung founding titan, they can control the world. Pwede na nilang takutin yung mundo. Bakit? Kasi dito sa AOT, lumalabas na after manahimik ni King Fritz, dahil nga nagtayo na lang siya ng pader para sa katahimikan, wala nang pumasok eh. Sila ang nag-dominate ng mundo. Para lumalabas na sila yung big country, sila yung Amerika. Sila yung may nuclear war, parang nuclear weapon, parang gano'n. Kasi they have the Titans. 7 yata nasa kanila. Dami nasa kanila yung female, si Annie. Si Annie is napunta lang sa kanila pero galing sa yun, espiya ng Marley yun. Si Armored, nanggaling din sa kanila yun. Si Colossal, yung Berthold, nanggaling sa kanila. Tapos, nung pumasok sa kanila, pinenetrate sila, nag-espiya. Tapos si Cart, si Warhammer, tsaka si John, naiwan doon sa Marley. So, they have the 7 Titans. So, pag meron kang Titans, kinatatakutan ka. Kasi ang mundo pa ng Eldians, brother, ay nakaset ng 1800, sinabi ko, di ba? Ang Marley nasa 1920. Mas modern. Mas modern yung country nila. Kasi nga, etong may economics. Kumbaga parang a little bit Germanic, North Korean ng ang paradise, ang sinasabing Eldians. Habang ang ang Marley naman, sila yung parang a little bit advanced. Dahil ang North Korea, bakit hindi advanced ang North Korea? Nakakulong lang din sila. Nakakulong sila sa loob. Walang trade. Kung meron man, bakit nagkakaroon ng Mercedes? Nila, Bakit nagkakaroon ng Mercedes-Benz si Kim Jong-un? Kasi Germany yun. Kung ba may access siya doon. Pero doon sa mga bansa na hindi niya kasundo, hindi niya makuha yung mga goods doon. Tsaka, problema pagka nagko-close ka ng border no? Yun nga. Parang walang trade na nangyayari. So, etong bumagal ang kanilang pag-advance ng technology, itong Eldians. And hindi sila mahilig sa giyera talaga. Habang yung Marley, habang sinusugod nila yung paradise, nakikipaggiyera din sila sa ibang bansa. Mayroong Middle East Alliance sila nakagiyera Pucha, ang galing lang kasi parang habang ginigiyera nila yon, ginyera din nila after yung yung Eldian. Para lang katakutan sila and makuha nila yung power. So, paano naman naging tarantado yung Eldians? Kasi nagtago sila. At the same time, malakas talaga sila.
So parehas may mali. Tapos may mga tao pa sa labas ng Marley na Eldians na ayaw mismo nila sa kapwa nila Eldians na nangyayari sa mundo natin. Bigyan kita sample, Chinese na ayaw sa Chinese. Meron ba niyan? Dito, Chinoy. Brad, pag nakarinig ka ng mga kwento ng Chinoy dito sa mga Red Chinese, ayaw na ayaw nilang kinukumpara sila doon. Yung sabi ko nga sa'yo, madumi. Di ba? Ayaw na ayaw nila, not unless may kamag-anak sila doon. Of course, pagtatanggol nila. Pero yung mga matagal si Mekos, no? Si Mekos. Pero yung mga matagal na talagang Chinoy dito, na dito na sila nag-establish ang family nila, wala kang mahirinig sa kanila kundi sama na loob do sa mga red Chinese. Parang ganun yung nangyayari. Eldians, galit sa kapwa Eldians. So doon mo makikita na puta, wala na pala usapin ng race. Wala nang usapin ng bansa. Ang nangyayari is politics na lang kung paano bin-brainwash ng mga Marley yung Eldians doon sa loob. And paano naman bin-brainwash ng mga ancient Eldians yung mga future na Eldians para hindi lumabas ng wall, para matakot. Yun yung parang pinaka-storya ng Attack on Titan. It's more on war and conflict. Na ang sinasabi, the more na nag-a-advance ka ng technology, the more na lumalakas ang isang bansa, ay the more na pabaliktad. Imbis na umasenso yung bansa, lalo pang patras. Bakit? Mag-i-initiate ng war eh. Gumawa ka ng technology na ganito, ito ay pwedeng gamitin sa gera. Anong mangyayari dyan? Maaaring magamit din sa'yo. Kaya gawan sila sa Titan eh. Kasi pag nakuha nila yun, gagamitin din nila sa kabila. Ngayon, sino yung nakakuha kay Berthold? Nung napatay nila si Berthold, ang kumain si Armin, yung blood yung buhok. Si Armin na yung Colossal Titan. Tapos si Eren, nakain niya yung Warhammer. So the more din na, ito yung maganda doon sa Titan, the more na kumain ka ng Titan, na Switcher, nakukuha mo din yung power niya. So hindi na lang siya Attack Titan. Oo, Warhammer Titan na din si Eren. Before mangyari yung gera. Ano na lang, medyo sinamarize na natin. So, a little bit, it's more on power. Yung agawan sa power, agawan sa yaman. Kasi yung Marley din, gusto nilang pasukin yung Eldia dahil sa kanilang natural resources. Hindi carbon yung nagpapaandar doon sa kanilang ODM. It's more on the stone. May parang stone na nung gas na doon mo lang makikita sa Eldia. Hindi pala siya carbon dioxide na. Parang ganun. Hindi siya CO2 na propel. Ang alam ko ko. Okay. Correct me if I'm wrong. So, yun yung parang pinakakwento niya. It's about war. It's about paano mo patitigilin yung war nang hindi ka nananakit. Kasi ang gusto ni Eren nung huli, puta, patayin ko na lang yung lahat ng nasa labas. Total, inapi-api nyo kami. Yun yung sinasabi ko sa'yo, love and corruption. Sobrang pagmamahal. Pinatay yung nanay niya. Ano nangyari? Galit siya. Namatay yung mga tao niya, yung mga kasama niya, comrades niya, mga scouts din, namatay. Sa harap niya, kinakain. Tapos may mga point pa na wala siya magawa, kundi manood na lang habang kinakain yung comrades niya. So dumating yung point na si Eren ay hindi na anti-hero, naging villain na. Dahil ang labas, gusto niya nang patayin yung buong mundo. Dahil sa mga nakita niyang pang-api, naakala niya mali sila Reiner, yung mga nag-espiya sa kanila. Kaya sabi niya nung huli, we're just the same. We're just the same. Para anong nangyari is, pinapasok mo kami, inaapi mo kami, pero ang totoo pala is ganito ang intent mo. Habang ako, na pinagtatanggol ko yung sarili ko, kaya lang pumapatay din ako ng tao eh. Tapos nakapatay na rin sila ng tao kahit na inosente. So may mga chances na meron pa nga bata eh. Bata yung parang naging one of the antagonists. Kasi yung bata, Eldia ha, pero lumaki siya na gano'n, nasarado na yung utak niya. Simula bata pa lang, ito na yung sinasabi sa kanyang idea. Mali ka, oo.
parang ito yung tama. Di nakita niya ganun. Kailangan ko ma-please yung Marley, ganyan-ganyan. We have to atone for our sins. Yung programming, no? Oo. So, yung mga yon ay naisip din ng mga taga Marley. Kasi yung Marley, takot din sa kanila. Yung Marley, gumagante. Yun yung mali sa kanila. Kaya sila naging masama. Dahil nung sinakop sila ni Fritz dati, yung unang Fritz, is talagang ginamitan sila ng mga Titan and wala sila nagawa. Ngayon, nung nagkaroon na sila ng power, nung umayaw na yung isang hari at lumipat do sa kabilang isla, sa Paradise, saka sila nag-develop ng sarili nila na wala silang ibang inisip kundi mag-develop and kunin ang founding Titan para lang makontrol yung buong mundo. Sabihin na natin para siyang World War II nga, na parang kung sino maging political pala talaga. Kung sino makakuha ng founding Titan, siya yung magiging Hitler. Na kung hindi na imbento yung mga bomba dati, mga nuclear war, hindi mo makokontra ang Axis power. Kung bakit sumuko ang Japan? Pansinin mo din kung sino yung mga Axis power dati, sila yung mga pinakamababait ngayon. Sino Japan. Mga member, Japan. Germany. Russia. Yung issue sa Russia, parang ito yan Sabi ko nga sa'yo, di ba? Bakit ako kampi sa Russia? Pakuya-kuya ng Amerika. Ang sinabi, never nakialam nga si Russia sa dispute ng Amerika, pakikialam na Amerika sa Afghanistan, sa Iran, when in fact, kasama sila sa war dyan, sa pagbebenta ng mga armas. Sila din na magbebenta ng armas dyan nakikinabang dyan ano sinasabi ng Russia? Never kami nakialam sa dispute nyo kung anong pinagagawa nyo. Ang sinasabi lang namin, wag mong papakialaman yung border na malapit sa bansa ko. Anong ginawa ng Amerika? Inuuto yung Prime Minister ng Ukraine. Ay kumagat, uto-uto. Anong ginawa ngayon nung Ukraine? Silang dalawa, ang Ukraine at Russia, ay maayos na maayos talaga dati. Bakit nila ginyera? Dahil doon. Kasi magpapasok ka na ng mga sundalo, di makakapag-espiya ka na sa border ko. Nagbigay ka lang ng isang warning lang, wag mo kong papakialaman dito. Vladimir Putin. Napakaayos ng pag-uusap, di ba? Para ikaw, puta, wag mong tatapakan yung tsinelas ko, kundi sasapakin kita. Basta magkalat ka na dyan, okay lang. Tinapakan mo pa din. Tingin mo, anong gagawin ko sa'yo? Sasapakin talaga kita. It's the same thing. Na binigyan ka ng rule, binigyan ka ng ganito, na binigyan ka ng limits. Maayos naman tayo dati dahil isa lang hinihiling ko sa'yo Hindi pa napagbigyan. So yung ang pinakamali dyan para sa akin yung sulsul. Yung sino ko gawa ka mga tenga. Sinong kawawa? Yung mga tao sa Ukraine o sino may kasalanan, yung uto-utong Prime Minister, isang tao lang ang nagkamali. Bakit kailangan mag-suffer lahat ng mga tao? Kaya mahirap na magboto ng isang taong makapangyarihan. And yung tao na yon is damay ka pag nagkamali. Yun yung sinasabi na centralize ang power, you mean? Oo. Para yan, Joe Biden, ano na nangyayari ngayon sa Amerika? Pabagsak na economy. Bakit? Sa kanya yung sa kanya yung decision. Tapos ganyan-ganyan pa, para nag-initiate ng war. Dati parang kontra ako kay Trump, pero ngayon naiintindihan ko na si Trump. Si Trump is more of a businessman Yun yung mga isa ko hinahangaan sa kanya, yung kay Kim Jong-un, na puta sinipot siya ni Kim Jong-un. Isa siya sa mga minute ni Kim Jong-un. Pera ang gusto niya Alam mo na kagad kung ano gusto mo Eto, anong nangyari? Walang. Ang nangyari, yung diplomacy niya sa mga gusto niya lang. Tapos kapag war na kagad, gano'n na kagad. Bakit? Wala na silang pera Mula sila, parang yun na kanilang magiging source. Yun na yung magiging source ng nila. Economy nila. War na lang. Bentahin ng mga tangke, ng mga ship, ng mga Ano bang tatak niya? Mga American yung tatak niya Ano mga nakukuha natin sa Japan? Train. Di ba? Technology. A little bit technology. May weaponries ba?
Oh. Kaya sabi ko sa'yo, you can't make peace when you're pointing a gun at someone. O pare, peace tayo. Peace. Makes sense, ah. Oh. Kasi Francis M lang, ah. Peace. Ito yung baril, pero peace tayo. Oo. Wag ka lalaban sa akin, ha, pero peace tayo. Ganun eh. It's more a threat, eh. It's more of a threat na parang... Veiled threat. Ganun na ganun yung nangyayari sa Attack on Titan. Na, andun yung Titan, gusto nila makuha. Yung mga Titan holders naman, gusto na nila magbago. Yung mga Eldians naman, gusto na nila magbago. Or some of them, wala talagang idea. Kasi na-solve na sila doon sa loob ng mundo nila. Sa loob ng isla na yun. Na hindi na nila gusto lumabas. Na-resolve ba ang issue ng dalawang yan? Ano nangyari? Solution? Si Eren nga, nakuha niya yung Founding Titan. Yung Founding Titan pala, nasa tatay niya. Kaya lang, hindi niya ma-activate yung power. Kasi nakuha niya yung Founding Titan sa tatay niya. Hindi niya ma-activate yung power kasi hindi royalty si Eren. Anong ibig sabihin? Royal blood? Royal blood. Kailangan pa ng royal Kailangan blood. Ng galing sa dugo ni Ymir na royalty. So ampon pala si Eren. Hindi ampon si Eren. Sa buho. Hindi naman. Half brother siya ni Zeke. Doon nag-activate yung Founding Titan. Doon nagtulong na yung dalawa. Noon na magkalaban sila. Si Zeke yung pinakamalupit na kalaban ni Levi, Brad. Ang ganda ng laban nila. Literal si Zeke kasi tactician eh. Ang power ng beast. Kuha ng bato. Babatuhin kang ganun. Gago yung mga shrapnel ng bato. Wasak yung bahay eh. Kala mo sinatgang ka na. Paano nila natalo si Zeke? Nag-sacrifice si Erwin, yung parang commander nila. Captain Levi eh. Commander si Erwin. Si Erwin yung tactician. Kaya lang at some point nawala na sila ng pag-asa. Nawala na sila ng resources na gagamitin sa Attack Titan. Sa Beast Titan. So, ang ginawa ni Erwin, para mapatay niya si Zeke, ganito, ikaw ang pinakamagaling na scouts namin, sabi niya kay Levi, which is magaling. Si Levi umiikot dito eh. Tapos hiwain ka na lang. Putol yun dito mo, tapos putol ka na lang bigla. Ganon kagaling si Levi. Kaya lang, hindi niya magagawa yun without the proper support dahil nasa labas sila nung Nasa sila ng world. So ang ginawa nila, lumusob sila, nag-sacrifice talaga sila. Alam ni Erwin yung katumbas. Ginawa nila, mga kabayo, lusubin na natin. Kasi kung mamamatay lang din tayo dahil babatuhin tayo ng babatuhin niya, wala na yung chance eh. Ito yung pader, nandito yung Armored Titan, nandito yung isa pang si Bertold, yung malaki, nandito si Armored Titan, tapos si Eren nakikipaglaban dito. Hindi sila makabalik kasi nakarangan na yung gate ng mga kabayo. So ang chance na lang nila is lusubin si Zeke. Pag lusob nila ngayon, patay sila lahat. Isa lang yung natira. Ang ginawa ni Zeke, binato niya ng binato. Pag ganun na yung bato niya, pang! Sunod-sunod na yung bato niya. Tapos nagugulat si Zeke, bakit nag-release pa ng green gas itong si mga scouts? Yung green gas kasi pwedeng pang pang signal. Yung pala ginamit as a smoke bomb para hindi makita na pinapatay na ni Levi yung mga Titan na nakapalibot dito. Isa pa yung sa power ni Zeke. Kinukuha niya yung power ng Titan nasa spinal fluid eh. So pagka nainom mo yung spinal fluid, nasa bulalo, no? Oo, nasa bulalo yung power. Kaya pagka, kumain ako ng bulalo ngayon, baka makakamdam ako, maging Titan ako. Yung pala, nasa langit na. Titan gel effect lang wala. Pinatay lahat ni Levi, yung mga nakapalibot na, yun yung ginamit niyang bahay para makapag-propel siya, o yung mga Titans. Ginawa niyang, parang stepping stone. Ngayon, sabi niya, bakit ba nagsushoot to? Tapos pagtingin niya doon sa gilid, patay na lahat ng mga tauhan ni Zeke. Nakukuman niya yung mga yun kasi pinainom niya yung spinal fluid niya sa mga tao na yun. Tao talaga yun yung mga Titan. Tapos may Titan serum, ininjikan sila since
hindi sila kasama sa 9, wala silang isip. Okay. So yung mga... Kaya pala mga weird lang. Oo. Ngayon may abnormal, may normal. Depende sa capability or reaction ng katawan mo. The more na mas royal ka, the more na mas special yung makukuha mong Titan. Pero hindi ka kasama doon sa 9. Kasi yung 9, chosen lang yan. Or kapag nakain mo sila, doon ka lang magiging Titan. Nakapag-mobilize dito si Levi, napatay niya ngayon, pinaikutan niya ngayon dito si Zeke. Pucha, lumabas si Zeke. Paglabas si Zeke na gano'n. Gusto niya lang patayin, kaya lang gusto niya pa i-extract yung information eh. And then, na-save si Zeke. Nung Cart Titan. Yung Cart Titan kasi nakabang pala doon sa may gilid. Bugbog na bugbog, tapos namatay si Erwin. Bugbog na bugbog sila. So, nakakamdam si Levi ng parang failure at that time kasi hindi niya kagad napatay si Zeke. Which is nangyari, nagkaroon ng political, etc., etc., naging kakampi nila si Zeke at some point. Naging kakampi pa yun, Oo, kasi ang nangyari parang double agent din si Zeke eh. Gusto niya matalo yung Marley. Ang gusto ni Lalibay is maging free. Freedom lang ang gusto ng Eldians talaga. Kaya lang, hindi nangyayari kasi nga out of the border, may atake sa kanila. Ito naman isa, gusto ng appreciation, yung Marley, gusto appreciation ng, yung Eldians dito sa Marley, island ng Marley, gusto ng appreciation ng Marley, yung Eldians. Yun yung pinaka-summary. So parang agawan base, ganon. Agawan resources. For peace, pero ang peace nila ay para lang sa isang group. Exactly. Nakakalungkot eh. Nakakaiyak yung Attack on Titan kasi ito pala ay minanipulate din ni Eren. Si Eren mismo. Sa dulo, pinakita na yung power ng Founding Titan. Kasi di ba yung, pag na-enhance na yung power ng Attack Titan, nakikita niya yung past, nakikita niya din yung future. And pwede siya mag-signal. Yung power naman ng founding, pwede siya mag-signal sa'yo ng mga ideas or ng mga memories mo. So, pinakita niya yung future niya dun sa batang Eren. Na yun yung pinakaunang episode. Na may mga nakikita siyang may mga panaginip siya, may mga ganun siya nakikita. Nagde-daydream siya na may mga nakikita siya mga war, yung pala yun. Sinisignalan siya ng future self niya na ito yung mangyayari. So lahat ay minanipulate ni Eren. Till the end, winipe out niya yung 80% ng population. Ang tinira niya lang is, hindi na tuloy eh. Yung the other 20%, hindi sila kasama. 80%, except pa sa kanila ha. 4/5 ang naubos ni Eren. Dami. Napigilan siya nung huli. Ang pumatay sa kanya si Mikasa and si Colossal, si Armin. Naglaban sila eh. Brad, yung power nung malaking Eren, yung pounding, isang malaking ganun, mukhang isda na na ang laki, basta ang laki. Parang nakita ako na yung image yun eh. Oo, ang laki Brad, Founding Titan. Mukhang buto ng isda. Oo. Tapos may pa, pero hindi ko alam kung paano yung mobility niya na magulo talaga. Ayan, ganyan siya, oh. Yan ata yung The Rambling, eh. Yan yung sinasabing The Rambling. Yung wall pala, gawa sa Colossal Titan lahat. Oh? Tinunaw lahat ni Eren yung pader. Tapos, kasama na rin natunaw. Di ba, naging crystal si Annie. Natunaw na rin. So, ang mga naging kakampi sa huli, si Armored, si Annie, si Joe, lahat sila. Okay, except kay Zeke. Si Zeke tsaka si Eren na magkakampi. Naging kakampi pa yun. Naging kakampi yung kalaban. Tapos si Eren parang naging pinakabilin. Ang goal ni Eren is i-wipe out yung buong mundo. Sila lang matitira para sila na yung bagong humanity. Ang lalabas, wala na ibang creature na mas mahina sa atin. Parang ganon. Kasi total, gusto nyo kami mawala, kayo na lang yung mawala. Ganon. Na-Thanos na siya, no? Exactly. Ano ba nickname ni Thanos? Ano nga ba? Mad Titan. Oo nga, no? Yeah. So, it connects with Eren siya. everything. Ngayon, ilang minuto na ba? Napahaba tayo. 1:09. Kaya pa yan.
I-connect natin sa ano. Short na lang natin yung Israel and Palestine. Total, ayoko pumili dahil parang Attack on Titan yan. May biktima, may Marley at merong Eldians na lumalabas. Okay. Well, base sa kwento mo, parang relate nga talaga sa'yo, no? Oo. Hindi ko na kailangan i-relate. Siya na mismo yun. Oo nga, no? Oo. Well, sa pagkakaalam ko, nagsimula ang conflict back in the early 1900s. Diba? Nung pumasok ata ang we're talking about the history of the Israel coming into the Palestine. Parang gusto atang mag-establish, kung di ako nagkakamali, ni Israel ng sarili niyang country. Tapos winelcome siya ni Palestine. Wala akong kinakampihan kundi ito lang yung nabasa ko. So eventually kokonti lang ang population ng doon ng mga Jewish people. Parang 4% lang ata sila doon. So parang na-entice sila na gusto nilang mag-establish na sila ng malaking ng mismong community. Dahilan, tol. Ang dami mong time kumain kanina. Puro ka, oo. Ngayon, sige, magkwento ka lang. Kakain lang ako netong pulbo ko ng sugar. Kwento ka! Nawili ako sa kwento mo. Ang ganda pala ng Attack on Titan. Ngayon ako manonood ng Attack on Titan. Gago! Ang ganda pala, no? Hindi ko na kasi parang nonsense ang dating ng mga weapons. Season 3, ang ganda na. Yung makakatulog ka talaga season 1, season 2 Season 3, puta. Sige. Papanoorin ko na. Mabakbakan na, putang ina talaga. Okay. So, yun nga. Gusto ng Jewish, Zionist yung nila, yung parang yung religion nila, kung di ako nagkakamali. Parang hiwalay pa sila. Specific na sect ata ng Jewish community. Ultra-Orthodox. Ultra-Orthodox. So, yun yung mga sobrang higpit di ba? So, parang gusto nila na-establish na tayo dito. Gusto natin lumaki tayo. Gusto natin atin na lang to. So, parang, bakit? Well, alam mo naman ang mga Jewish people, parang talaga throughout all history aping-api talaga sila Kasi, Brad, ang Palestine daw talaga kasi it belongs to the Jewish. Dahil sabi ko nga, nauna sila sa atin, Catholic, Muslim. Nauna sila sa atin kasi sila talaga nag-establish talaga unang-una doon. It's such as nung dumating yung religion natin, mas mabilis tayo nakapag-expand. Dahil yung ating paniniwala at ating belief ay magagaling yung mga naging leaders natin. So sila ay, dahil since sabi ko nga sa'yo, social nila. Ano ba ito? Religious ba to? Religious a little bit religious, a little bit lang. Wala ako sasabihin Bible verse or kung ang sinasabi kasi is nauna talaga sila doon. Okay. Nauna. As in ang mga Jewish people. Ang mga Jewish people. Kaya lang nauna nga mag-expand yung religion natin. So mas nauna tayong dumami. Kaya anong nangyari? Mas para na overpower natin sila. Anong nangyari? Para nawala yung na-dissolve sila. Kasi maski naman dito sa Pilipinas pre-colonialism around 1400s wala pa yung mga may basa ko libro dito, I forgot line title. Wala pa yung mga Spaniards. Puta, masiga ka, magturo ka lang. Akin yung lupa na yan. Sa'yo na yun. Bakit? Wala pang titulo that time Agawan based din, parang Attack on Titan. So, mas malakas ang impluwensya mo, leader ka ng tribe, sa'yo na yun. Same with the Jewish people. Kaya lang, nangyari siya a little bit in the future. Kung saan may mga politics na. Sige, tuloy mo. Kaya lang, ang pagkakaintindi ko naman dyan, itong mga Jewish people ay, during that time kasi, bago pa ma-establish ang Israel, ang Israel ay apartheid. Bago lang yan Bago lang establish yun. Hindi pa nga sila country 50 years ago Yung mga nababasa pa akong meme na mas matagal pa yung mas luma pa yung alak ko kaysa sa yung wine ko kaysa sa apartheid na nation mo Kailan na na-establish yan. So that time
ang kumbaga pa-decline na yung yung British colonization. Kasi alam mo naman ng Great Britain na talaga expand and conquer eh. Lelouch B. Britannia. Alam yan, Code Geass. Hindi ko... ano yun? It's about pananakop naman ng Britain. Great Britain yung talaga purpose nila. Kasi ang... Nananakop talaga kayo. Dahil ang target niyan, gold eh. Kahit saan naman silang pumunta yung bansa, gold eh. Tapos nung nawala na yung... Medyo bumaba na yung value ng gold, gusto na nila oil. Anyway, that time, meron silang tawag dito, meron silang hold sa Palestine. Hindi ko maalala, hindi pa ata Palestine ang pangalan ng country na yan. Well, may hold sila doon, pero hindi sila ganong kalakas. Kasi talo talaga sila ng mga Arab, and besides, wala naman silang ganong conquest doon. So that time, pumasok yung mga Jewish people, Zionist, friendly people. They're good. Gusto lang naman namin ng konting pwesto dyan. Karang yung mga Chinese natin, di ba? Gawan nyo lang kami ng dyan, ng Chinese community, masaya na kami. Okay, so yan. So, winelcome sila ng Palestine. Mag-establish kayo ng nyo dyan, ng area nyo. Dyan lang kayo. Ngayon, ito naman mga Jewish people, parang by right, atin to by religiously speaking, or yung mga records natin sa atin talaga to. Mag-expand kaya tayo. I'm sure pinag-isipan muna nila ng matagal yan. Ang problema, ito naman si Great Britain, diba? Sul-sul. Sabi ko sa'yo, nakakabwisit eh. Parang tama yung claim niya na parang sa inyo nga ata talaga yung lupa na yun. Sige, susuportahan namin kayo. Doon na nagsimula ngayon yun, yung may sumusulsul. Sige, hawakan mo nga, hawakan mo. Huwag kang mag-alala, nasa amin yung mga weapons. Tutulungan ka namin. Pero, yung mga weapons ng Israel? Well, what do you mean? Ano yung weapons? Isa lang ang nakamiss ako dyan, Iron Dome. Yung Iron Dome is kung hindi ako nagkakamali, yung mga anti-aircraft eh. Yung gagong, lupit nga po nagre-report yung sa TV. So, kala mo may fireworks eh. Bakit? It's the missile of the Palestine na tumitira sa Israel. Kinokontra lang nila. So, lumalabas na Israel ay ang Eldjans at Marley. Hindi pa pala nga natin na i-relate. Ayan na. Ito na. Ang Marley ang Palestine. Lumabas na unang kinonquer ng Israel ang Palestine. Tapos trying, ngayon, at least they're trying. Tapos ngayon, ang nangyari, nire-reclaim ng Marley yung power sa or dapat mawala na yung power ninyo. Kaya lang, ang nangyari is, si Marley ang tumitira kay Eldja. Si Palestine ang mas malakas tumira sa Israel. Well, I'm not sure about that. Kasi kita mo dun sa reports eh. I see it on the reports. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, wala akong kakampihan dyan kasi lahat dyan, pag nangyari ang war, lahat mali. It's all about conflict, pare. Being a human, we resolve with conflict. Ang problema kasi dyan yung may nagsusulsul at may nagsusuporte. Yun nga, yun din yung kalaban sa sa Attack on Titan. Yung mga sulsul. Meron kasi ulterior motive yan eh. 'Di ba? I think ang ulterior motive dyan is bukod sa conquest, yung selling of arms. Tapos kung I think meron ding power pa din. Mga deposit of oil din yun is palagay ko eh. Kasi mga Arab countries, lagi namang meron yan, mga desert countries. Eh. So, I think yun eh. Yun talaga yung sulsul eh, di ba? Ito weapon nyo, sige, sigurin yan. Ngayon, yung Hamas, hindi ko nga alam kung totoo ba yan or ano lang yan, propaganda lang yan. Pare, not so sure about it. Parang ganito yan. Nakarinig ka na ng Pilipino na namumugot ng ulo. Yeah. Yeah. May videos ba tayo? Meron. Konti. Hindi ko inatake religion mo. No. It's okay. Nangyayari siya. Nangyayari yan. At galit ako sa mga yan. Oo. Kung ako bibigyan ng chance na labanan ng mga walang religion to not religiously speaking. So sabihin na lang natin may Pilipino. Pugot ulo. Meron din sa inyo. Meron din sa kanila, meron din sa Mexico. Yeah. So, nangyayari siya sa lahat ng aspeto. Yes. Whether you're Christian, you're Muslim, you're nangyayari yan. Kaya wala ko ipagtatanggol dyan. Wala rin ako ipagtatanggol. Kaya, ang sinasabi ko sa'yo, nangyayari yan sa Hamas. Maaari,
Nangyari. Sabihin mo ng edited yung iba. Sabihin mo ng ano. Pero yung mga bata, nangyari din. Nakakaawa, ano? Nangyari din yan. Nangyayari din yung Jew. Sila din yung nang-aapi. Nangyayari din. May mga quote-and-quote Muslim din na sila yun nang sumasalakay. It's the same thing as doon sa Attack on Titan. Na sila, wala din sila nagawa. Na sila maski inosente, sila Mikasa, para mangyari yung mission, pinagpapatay din nila yung mga comrade nila dati. Para lang mapigilan si Eren. Para lang yung power ng founding Titan ay hindi maubos yung buong population sa mundo. Ang ginawa nila para makaalis sila dun sa paradise. Andyan na yung port eh. Pinagpapatay nila. Yung mga kasama nila dati, kailangan nilang patayin dahil sila ay naging Jaegerist na. Kumbaga para sinasamba na nila si Eren. Ganun yung nangyari. So, yung pagpapakita ni Hajime Isayama ng dystopia na ganun, pinakita niya na yun ay ang klase ng extremism. Both sides meron sila. Bata, matanda, may power, walang power, lahat yung pinagpapapatay nila. Sabagay. Kasi nung naman, kung tama yung naalala ko, back in the 1970s, Amerika ata ang nag-propose na para wala na lang away, hatiin na lang natin ang Palestine. Yung kalahati para sa mga Palestinian Muslims or kung anumang grupo kayo, diba? Yung kalahati para sa mga Jewish. Hindi rin pumayag ang Palestine. Kung pumayag ka na lang sana, di tapos na usapan. Diba? Hindi, may may tawag dito. Kumbaga, lupa namin yan. May masama both sides. And at the same time, may kawawa na kagaya mo. Sabi ko nga sa'yo, may mga Muslim din sa Israel. May mga Christians din doon. At sa Palestine, may mga Christians din, may mga Jewish din doon. Yun yung mahirap na nangyari din sa Attack on Titan. Sa Eldia, sa lugar ng Paradise, may mga nagtatagong mga Marlies doon. Nakakaawa, Ang nangyari is parang takot na takot sila kasi naipit na lang sila sa war eh. Doon naman sa kabila, they're trying to please the Marley. So, both sides, sila yung ginagamit na weapon. Yung mga Eldians, sila yung mga Titan na ini-injekan, tapos iuhulog na lang doon sa tapos diretso nang pupunta yun doon sa lugar ng bilog. Ganun pala nga. So, relate. So, biktima, both sides. Paano kaya ito mare-resolve, Hindi mo mare-resolve kasi doon sa future, pinakita na ganun talaga, nakita ni Eren yung future eh. Iyon lang talaga yung maaaring naging selfish siya, yes, and everything. Pero ang nangyari is, nabigyan niya ng peace lahat ng mga kasama niya. It's selfish, yes. Pero nangyari pa rin yung conflict. Pinakita doon sa dulo ng movie habang OST, closing na theme song. Doon sa dulo, lumaki na yung puno na pinaglibingan ni Eren. Lumaki na lang yung puno. Nag-advance na yung technology, may mga building na. Then comes with the missiles. War pa rin. War pa rin pagdating sa dulo. Bakit? Humans are the conflicts. Kaya nga parang at some point, sabi, patayin ko na lang kaya yung buong mundo. Wala na lang humans. Siguro pag walang humans, walang conflict. Ako tingin ko unity. Hindi Marcos I think, unity. Unity. I think I don't think so. No offense sa belief mo, hindi ko belief 'yon. Nagkukwento lang ako kung belief ko. Kwento ka lang ba? Yung kwento ko lang. Ako, I want to siguro you would probably agree with me. Kasi like I said before. Joke lang. Like I said before, human beings wala naman talaga tayong for me na yung innate nature natin. Hindi ako naniniwala dyan. Ang pinaniniwalaan ko, tao meron yung kumbaga para siyang empty cup. Capable siya ng good or bad. Kung ano lang yung talaga, kung ano yung mai-program sa'yo, yun ang magiging character mo eh. Or kung paano mo rin i-program yung sarili mo. So I suppose, kailangan talaga ng ng something to unite. Yung all human beings.
And I think ang pwedeng mag-unite sa kanila is yung natin, yung core principles natin. Honesty and selfishness. I think so, Kasi lahat naman ng tao, like I said before, di ba, may kailangan. So, selfishness, intindihin mo na lang ang kapwa mo. At the same time, mas maganda kung konti ang lies. Kung honest, honest ang lahat sa sarili nila at sa kapwa nila, di ba? Magkakaroon ng understanding bawat isa. Kaya lang, it's kumbaga, far lang ba tawag doon? Parang malayo sa katotohanan. Malayo sa katotohanan kasi maski naman doon, never nila na-control. Kaya nga may willpower Yan nga yung binigay sa'yo ng religion mo, religion natin, na binigyan ka ng willpower kasi nga conflict tayo sa isa't isa. Na yung iniisip mo, iba sa iniisip ko. Hindi talaga siya magkakasundo. Ngayon, ito ang tingin kong resolve dyan. Noong nangyari yung World War, nagyera yung Japan, di ba? Kaya sabi ko sa'yo, utopia, a little bit utopia ang Japan Nagyera yung Japan. Sila yung isa sa mga pinaka-brutal dati bukod sa Germany Talagang pinagpapatay nila. Yan. Racist din kasi talaga ang mga Hapon Ano nangyari right after that? Para silang Eldians. They atoned for their sins. Ang nangyari, tumahimik sila ng lintik. Tumahimik na lang talaga sila. Kasi natalo sila Natalo sila, napahiya sila, nagpakumbaba sila, and at the same time, they didn't make guns anymore. Hindi sila masyado nag-focus sa military. Hindi sila nag-focus sa anong focus nila? Anong focus nila? Economics, technology, advancement, tourism, pagkain. Mga basic talaga na. Anong focus ng Amerika? Same thing Yung kunwari diplomatic talk pero nangyari, daming sinasabi dito, mali ka. Japan, may ginagawa bang gano'n ng Japan? As far as I know, wala akong nababalita. Wala. Germany. Heil Hitler! Sabihin na natin gano'n. Anong ginagawa ngayon ng Germany? Hindi ko alam Ano ba ang ginagawa ng Germany? Wala akong ganang isa sila daw sa pinaka-racist pag nagpunta ka pa rin doon. Pero still, tahimik sila. Tahimik na sila. Wala na sila yung kasing ingay ni Hitler dati. Kung ano yung ingay ni Hitler dati, yun yung tinahimik nila. Kaya lang, parang pagka sinabing ganyan, yung mga tahimik, parang sila yung mga talon. Okay lang. At least nag-improve na lang sila. Russia, tahimik din naman. Pero malakas. Sa bagay. Sa bagay. Russia, anong ginagawa ng Russia? Tahimik lang siya. Sabi niya, huwag mong pakialaman yung border ko. Hanggang ka lang. Pinakialaman mo, bubugbugin ko tong ginawa mong alay. So, what you're saying is, ang nakikita mong solution is manahimik na lang both sides, Palestine and Palestine and Israel. Oo. At least, kasi hindi mo na manahimik. Magkaroon ng chaos pero sa kanila lang. Isang matindi na lang, wala na yung mahaba. Isang matindi na may matatalo at may maaawa. Parang kanina, natalo mo ako doon sa laro. Nangyari, nag-push up ako. Nahawa ka din sa akin kasi nakita mo yung sarili mo sa akin. Naputa ko ako yung talo. Putang ina, baka mag-push up din ako ng dito. Kakayanin ko ba? Diba? A little bit naawa ka, di ba? Kasi nakita mo yung sarili mo sa akin, puta kung talo ko, ako din to It's the same thing. Pag nangyari yung kaya nga chaos destroys and make. Yung Thanos, di ba? In the snap of the fingers, mawawala yung kalahati ng mundo. Anong mangyayari? Dahil nagkaroon ng chaos, magkakasundo ang mundo. Naiintindihan ko si Thanos, pero kung yun na lang talaga yung chance, ang tagal nyo nang pinag-uusapan, gawin nyo na yung chaos. Magwasakan na talaga kayo isang beses lang. Hindi yung continuous na 200 years kayo naglalaban. Kung kukonsumahin mo yung mga namatay dati, na sa haba-haba ng panahon, ganun din parang pumatay ka din ng sobrang daming tao. Pumatay ka na ng madami talaga ngayon. Wag naman yung buong bansa. Bombahin mo na din hanggang sa gumibap yung isa. Mahirap ang Ngayon, I can see your point. Pag nangyari na yon, anong mangyayari? May isang susuko. May isang mananahimik. Magkakaroon ng resolve. Pag nag-resolve yan, yun na yun.
Asan ang Japan ngayon? One of the most advanced countries. Natalo sila, pero one of the most advanced countries. Nasaan ang Singapore? Nasaan tayo? Tayo dati ang isa sa pinaka-advanced. Bakit tayo bumagsak? Well, nakikita ko naman yung yung point mo. Okay, but then again, ang iniiwasan kasi ng lahat is World War III. Yun nga yung yan ang kung may kokontra doon sa sinabi ko, it's the World War III na damay-damay na, kuya-kuya na, Amerika na yan, kuya-kuya. Kakampi-kampihan yung mga yan yung mga allied ng Palestine, allied ng Israel. So, sana ang gawin ng UN, maybe, yung, kasi ang may hawak ng ng supply is, tawag dito, yung Israel side Tsaka pag naggera nila na. yung tubig, ginahold nila yung kuryente. Tsaka pag naggera na, Brad, hindi mo na alam yung pwede mangyari. Kasi mas mayaman na ang China sa US. Kaya, yung sinasabi nila, pro-Chinese, etc. Hindi ako pro-Chinese, Ang sinasabi ko lang, realism. Na, puta ka, made in China. Ay, hindi, made in Philippines pala to. Manjaro. Paborito. Hindi kami sponsor niyan, Paborito ko nabili ko lang dyan. Manjaro. Ano yung isa? Yung... yung may butiki. Sandugo. Filipino made, di ba? Filipino made. Sabihin na lang natin, most of mga ginagamit natin, made in China. Doon masasabi, mayaman na talaga to. What if gumagawa na din ang sarili nila nuclear weapon na hindi nila ina-announce? Kasi... Meron na yun. Oo. Meron na yun, for sure. Superpower ang China. Oo. Sana tumulong iPhone nga, doon na ginagawa So, hindi mo na pwede sabihin na palpak pa ang made in China ngayon. Sana tumulong ang UN. I think kaya irritable ang Palestine. Kasi yung nila, yung mga resources nila yung naka-hold dahil sa gera. Iniipit din ng Israel. Sa totoo lang. Well, ayaw na natin mag-World War III. Gusto natin tumigil na yung mga yan. Well, sana tumulong ang UN na bigyan nyo na nga ng kuryente tubig. Butsa kahit ako, mawalan ako ng kuryente tubig, mag-aamok talaga ako. Init na init ka, papay-pay ka. Makita mo yung anak mo, Putsa, naka-ventilator yung anak mo, bigla, walang kuryente. Sino bang hindi may... Ikaw yung magbobomba. Kalimutan mo na, Hamas, kalimutan natin yung racism ng Israel. Diba? Kasi internal na lang yan Pero yung basic needs ng Ganon din yung problema nila sa Attack on Titan. Basic needs ng tao, hindi natin pwedeng putulin. Kasi magagalit talaga yan. Magkaroon naman tayo ng empathy. Kaya kawawa yung mga bata, kawawa yung mga may matatanda, may sakit. Diba? Ano ibig mo sabihin ganyan nangyayari sa Attack on Titan? Internal conflict din. Yun nangyari sa kanila. Nakahold din ba ang mga nila resources? Oo, mga ganon resources nila. Na hindi nila magamit, ganyan, hindi sila makapag-explore. Kasi pwede nating talikuran yung religion Pwede natin talikuran yung history natin. Kalimutan na natin mabuhay tayo sa present. Pero hindi pwedeng mawala yung ating mga needs, basic needs. Yun ang sa tingin ko pinakamalaking problema dyan. Yun nga, conflict. Kasi nga nangyayari, kinukuha mo yung isa. Racism pa rin talaga. Kinukuha mo pa rin yung isa. Kasi nga, greed. Conflict dahil gusto mag-develop, kailangan nila. It's the same thing as paggamit ng banyo napansin ko yung ate ko nun, siya lagi kong kalaban sa banyo. Nag-aaway kami sa banyo. Bakit? Basic needs din yan. Maliligo kayo. Exactly. Tapos palalabas ka, malilate ka na. Malilate na din siya. Ano mangyayari? Conflict. Dahil isa lang yung banyo, sabi ni Thanos, the resources are finite. Limited na resources mo, hindi naman siya yung out of nothing, gagawa ka ng something Hindi ka makakaganon Limited na resources mo. So, technically, ang mangyayari, mag-aaway-aaway talaga ang humans. Kasi nangyayari din sa hayop yan. Hayop, pagkain, diba? Makita mo yung isang gutom na gutom. Butya, first time ko maawa sa leon, yung binanata ng 2 bull, tatalo yung leon. Kasi anong nangyari? 2 bull ba naman ito? Anong nangyari? Hindi, isa lang muna talaga kalaban niya. Anong nangyari? Natalo siya kasi may dumating na isa pa. Dapat a little bit pantay yung laban nila Kaya lang natalo yung leon dahil gutom, Brad.
gutom na gutom yung leon. Tapos may isa pa dumating. So yung isa, putya, bagong dating yun. Kumbaga sa bagong ligo yung dami kong problema, dumagdag ka pa. Dami kong problema, dumagdag ka. Huwag na scroll up agad. Buwis ito po, baklam. Dami kong problema. Nakahubad lagi, nagsasayaw kayo. Kailan ka ba magdadamit? Hindi ka ba giniginaw? So, ayun, katalo yung leon. Pero first time kong maawa, bago matalo yung leon na, putya, kayang-kaya mo talaga yan eh. Sa food chain, mas mataas ka dyan eh. Pero bakit hindi ka makalaban ng maayos? Una, yung handicap ng leon na gutom na. Yung tipong hindi na makakalmot eh. Iba na nga na talaga nagagawa ng gutom. Oo, kaya sabi ko sa'yo, pag nagutom ako, baka kung ano gawin ko sa'yo. Baka makain mo ako. Parang pa-double meaning yung ko isipin. Tonto Okay. Bali, yun yung mismong natin, na explanation natin. Attack on Titan ay nangyayari sa mundo natin. Way back pa, up until now. At mangyayari din siya sa future dahil sa conflict ng tao at pagiging selfish. Yeah. And also, greed, you mean greed. And also, with the reasons of love. Love na rin yung mga tao niya eh. Winipe out niya 80% ng mundo. Around 1.6 billion daw eh. Dahil lang sa selfish greed. Dahil sa selfish greed niya. Dahil gusto niyang bigyan ng peace sila Mikasa, sila Armin. Still selfish. Pero ang point kasi ni Eren, puta, mangyayari din naman sa future yan kahit ma-prevent niyo ako eh. Dahil gagawa pa din kayo ng conflict eh. Tuluyan kasi ganyan talaga kayo eh. Matira pa ng iba. Tirahin na natin. Baka tirahin pa ng iba. Ganun na nangyari. I guess so. Okay? I suppose that concludes. Okay, so episode 12. Okay, Sugar Shack, thank you. Nakalahati natin, no? Nakalahati mo. Mabilis kasi talagang pulburon. Eh. Thank you.